Nais kong basahin ang ating teksto, Matthew chapter 19, verse 27 to 30, na ito ay, although ito ay putol lamang dahilan meron itong karugtong doon sa unahang bahagi na nabanggit ng ating kapatid, na yung the rich young man ruler. So ito yung karugtong nito sa pagpapahayag ng ating Panginoon habang nakikinig ang mga alagad. Ay nandito mga kapatid, makikita natin na ito yung karugtong. At nawa ay mamaya mabasa po natin yon, nang sa gayon ay masundan natin. So sabi rito sa Matthew chapter 19, verse 27 to 30, so nung nakaraan ay Matthew chapter 18 yung ating yung teksto ng ating pastor nung nakaraang Miyerkules, sapagkat doon niya kinuha yung paksa at abanti lang tayo ng isang chapter mga kapatid, at dito matungayan natin sa verse 27 yung ating pinakateksto, na then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. At ito po yung dinugtong, what shall we have therefore? So ano yung kakantin daw natin? Matapos daw tayong sumunod sa Panginoon at iwanan yung napakaraming mga bagay. At yan yung katanungan ni Pedro. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So gaano kadakilang bagay ito, na ito yung sagot ng Panginoon sa tanong ni Pedro, na ano yung tatanggapin namin. Verse 29, And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or fathers, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. In verse 30, But many that are first shall be last, and the last shall be first. Can we say amen to the word of God? At tayo po ay saglit na dumalangin, hingin natin ang basbas ng Diyos sa kanyang mga salita. Hallelujah. Butihin naming Diyos, aming kapong pinupurit, kinikilala. At lubos ka namin na nais pa, Panginoon, na itaas sa umagang ito sa aming pagkakatipon. Sapagkat walang karapat-dapat na itaas dito, Panginoon, kundi ikaw lamang. Sapagkat, kagaya ng aming napakinggan kanina, ikaw ang sinakripisyo ng Ama, hallelujah, para magkaroon ng katubusan at maipanumbalik sa dating kalalagayan ng tao, Panginoong Diyos. Sa dating relasyon na nais mo, hallelujah, na ito ay nandoon na sa relasyon na meron ka at si Adan, doon sa pasimula, Panginoon, na ito ay nawala dahilan sa kawalan ng pananampalataya. At ito ay naibalik, Panginoon. Hallelujah, nang ikaw ay maipako sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, salamat po sa iyong buhay. Salamat sa dugo, salamat sa pananampalataya. Hallelujah, na nagawa mo ang bagay na ito para sa amin, para kami makabalik sa dati naming kalalagayan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, lubos ka po naming pinapasalamatan, pagpalain mo ang iyong mga salita, bendisyonan mo, Panginoon. At hayaan nawa na abutin ang kalalagayan ng bawat isa amin. Ano man na pangangailangan, yun nawang tugunin, Panginoon, sa umagang ito. At nawa, Panginoon, ikaw po ang patuloy na pamabalikan ng kapurihan. A sweet aroma of worship, Panginoon, ay makaabot sa iyong trono sa umagang ito. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang aming pasasalamat pagkilala sa iyo. Ito po ang aming dinadalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Amen. Ating palangpakan ating Panginoon. At malaya po kayo makakaupo sa umagang ito, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon. At salamat sa mainam na panahon. Sa kabila na medyo maulan, dahil mayroong low pressure, mga kapatid. Pero alam ko medyo malamig na yung aircon natin. Tama ba? So nandyan naman yung mga deacon para mag-adjust, mga kapatid, ng ating aircon. So yan po kasi ay naka-cool po yan, na dati ay hindi naman natin na-on. Naka-off yun kasi di natin alam na-discover ko lang nung nakaraan, nung pinindot ko yung cool doon sa ating remote, ay biglang lumakas at biglang lumamig. So yun pala yung dahilan. At ngayon naman ay siguro kung malamig, ay pwede namang i-adjust ng ating mga deacon. Pero kung okay na yan, ay purihin pa rin ang Panginoon. At kanina nga, nung kamayan ko ang ating kapatid, Brother Billy, pagkatapos niyang
mag-exhort, napakalamig ng kamay niya. At ngayon nga, malamig na yung kamay ko kanina pa habang nagkakawitan tayo. So, pwede siguro ma-adjust pa ng konti sapagkat napakalamig po talaga mga kapatid. So, salamat sa Panginoon at nais ko rin ipaabot sa oras na ito na nung nakaraang linggo ay nagkaroon po ng pag-uusap ng meeting patungkol po sa napakaraming mga bagay. Unang-una na nga po yung pinangaral nung nakaraang tinuro at pinangaral nung nakaraang Miyerkules patungkol sa church order natin sa testimony and special song. So, alam ko na naintindihan po ng bawat isa. So, sa mga wala, pwede po ninyong balikan at subaybayan. At ngayon po, nais ko pong ipaabot sa mga nasa baba, kung kayo po ay nakikinig, ay meron na pong anniversary na naitakda, mga kapatid. At ito po ay gaganapin natin sa October 31. Aalis po tayo dito, mga alas 3 siguro, mga kapatid, ng hapon. So, medyo mainit na siguro. So, okay na yan. So, alis tayo ng alas 3, mga kapatid, at mag-overnight tayo doon hanggang sa tanghali. Di ko alam kung magiging maghapon pa, kinaumagahan ng Sabado. So, pitsa 1 naman po yan, November 1. So, kung half day, pero kung hindi tayo makakalis ng tanghali, abuti ng alauna, alas 2. So, mangyari nawa mga kapatid kung ano ang kalooban ng Panginoon. At may nakatoka po at napag-usapan po namin nung nakaraan na mag-aambagan sa pagkain dahilan yung una sanang napag-usapan ay mayroong itutoka sa dinner, mayroong tutoka sa breakfast at sa lunch. So, nabago po yun at yung naging usapan na mga kapatid ay gagawin na lamang na ambagan na lang at kung ilan yung mabubuong pera, yun po yung pagkakasyahin natin at merong activity, kung ano pa man, merong pangangaral din po. Dahil di ko alam kung yun na talaga yung megay na yung makukuha nating beach resort. Pero kung hindi man yun, hahanap tayo ng iba. At loobin nawa ng Panginoon, saan man tayo magdaos ng anniversary ay pagpalain ng ating Panginoon. So alam ko naman na bawat isa ay handang makiisa, mga kapatid. At nawa, ganyan po yung puso natin na handang makiisa at handang pagpalain at maging pagpapala din naman sa bawat kapatiran. Amen? So, minsan pa ating palakpakan natin, Panginoon. So, sa umagang ito, ay marahil ayoko pong pag-abalahin ng ilang mga oras, minuto, sapagkat medyo marami po yung aking nailagay dito. So, balikan po natin yung ating teksto, mga kapatid, sapagkat dito sa verse 27, dito ko po hinango yung ating title. So, ito po ay mayroong parallel na verse sa ilang mga aklat doon sa 4 gospel, doon sa 2 aklat, sa Marcos at sa Lucas, meron po itong parallel version mga kapatid, o kaya parallel na tagpo na kung saan halos parehas yung mga kataga. Pero dito sa verse 27, ay ito po yung nag-iisang talata, dahil kung titingnan lang natin, sa Matthew 19 verse 27, yan yung tagpo na yan na mababasa natin. Then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Kung babasahin natin ang Mark chapter 10, verse 28, so di ko yan naibigay kay Brother Ochot, kaya pasensya. So Mark 10:28, ito rin yung isang tagpo na kagaya mga kapatid doon. So then Peter began to say unto him, Lo, we have left all and have followed thee. So kung inyong mapapansin mga kapatid, nawala yung tanong ni Pedro na what shall we have therefore? So dito naman sa Lucas chapter 18 verse 28 ay mabasa din natin, then Peter said, umiksi ng umiksi mga kapatid. So then Peter said, Lo, we have left all and followed thee. So di ba merong kulang mga kapatid, kaya dito sa verse 27 ng Matthew chapter 19, balikan natin, Brother Chot, para lang makita natin na yung kaparalel nito, alam nyo na yan, kung kayo ay nagbabasa ng inyong Biblia, ng 4 Gospel, ay makita natin na yung iba doon ay halos karamihan ay halos parehas mga kapatid.
Pero yung John, yung tila baga na iba sa bagay na ito. Dahilan walang nabanggit sa John. So dito, then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all. So doon sa ilang aklat, we have left all. So iniwan namin lahat. We forsake all, mga kapatid, and follow thee. At dinugtong ni Pedro, what shall we have therefore? So yan po yung ating title, yung nawawala doon sa dalawang aklat, mga kapatid. What shall we have therefore? So yan yung tanong ni Pedro, mga kapatid, na pumukaw sa aking atensyon. Although napakinggan namin ito ng ating kapatid, Brother Jeff, nung nakaraang camp meeting doon. So hindi naman ito yung pinakateksto ng pastor na yun, mga kapatid. So yung kanyang pinukusan talaga doon ay we have left all. So akin naman, mga kapatid, tayo naman sa umagang ito ay what shall we have therefore? So matapos nating iwanan yung napakaraming mga bagay dito sa ibabaw ng lupa at sumunod sa Panginoon at sana ganoon nga, mga kapatid, sumusunod tayo sa Panginoon. We have forsaken all. Sana nga ganoon, mga kapatid. Dahilan maraming naglilingkod sa Panginoon na marami pa rin hindi binibitawan. Di ba? Yung mga bagay, yung pride natin na napakahirap bitawan, mga kapatid. Di ba? At nahihirapan tayong sumunod at gawin ang kalooban ng Panginoon dahilan marami pa rin tayong mga pride. At mga pangarap sa buhay na kung titingnan natin sa salita ng Diyos, alam natin na hindi kalooban ng Diyos, pero patuloy pa rin nating pinangahawakan. Salamat na lamang sa Panginoon dahilan siya yung nagdadala sa atin pabalik. Tinadala tayo niya sa kanyang kalooban para ibalik, para maglingkod sa Panginoon. We follow thee. Kaya ito yung gayon na lamang yung lakas ng loob ni Pedro, mga kapatid. We follow you. Iniwan namin habang ako ay, sabi nga ni Pedro, habang siya ay nasa bangka, namamalakaya, mga kapatid, ng isda. Iniwan niya yung bangka at yung mga isda nahuli doon. Sumunod lamang sa Panginoon. Pero nandito sa tagpong ito, mga kapatid, so sabi ko nga sa inyo, yung Matthew chapter 19 na ito ay meron itong karugtong bago ito nangyari. So balikan lang natin, mga kapatid. So pakibalik na lang siguro 24 dyan, Brother Jeric, kasi biglang uminit tayo. So dito, okay dito, 24 eh. So 24 muna lang lahat. At balikan lang natin. Ito nga yung tagpo, mga kapatid, na the rich young man ruler. Na ito yung unang bahagi, bakit ba naidugtong yung bagay na ito? Kaya basahin muna natin. Atras tayo ng kaunti para makuha natin yung ilang konteksto. At kung kayo nga po ay nagbabasa ng Biblia, ay yan po ay nagpatuloy pa hanggang chapter 20. So, balikan lang natin dito ng panahon na makatagpo ng rich young man ruler ang ating Panginoon. Sa verse 16, Brother Chot. So, pasensya na kayo, mga kapatid, sapagkat kagaya ng ating pastor ay medyo hindi mainam yung tiyan. May tumatakbong sakit na hindi ko maintindihan mula pa nung Miyerkules ng gabi, kagaya nga ng ating kapatid, Brother Billy. Kami yung tandem at habang nag-uusap kami nung Biyernes ay tandem din yung nararamdaman namin na mayroong LBM, mga kapatid. So, di ko alam kung maayos na yung pakiramdam niya, hindi pa rin. So, ako rin, mga kapatid, hindi pa rin. Kahit kanina ay ganun pa rin yung sistema. No, ako ay umupo doon sa trono, mga kapatid, ganun pa rin yung sistema. Kaya naisip ko, baka yung tubig yung dahilan. At meron namang mineral water na natira pa doon. So yun po yung pinagtsatsagaan ko. Kaya pasensya na, Brother Edison, di ko muna ito maiinom. So mag-iingat muna ako para tingnan ko kung ano talaga yung dahilan na bakit ganito yung pakiramdam natin. So gayon pa man, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahilan hindi nakagaya nung nakarang araw na pabalik-balik doon sa CR, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na nakatayo sa umagang ito. So, sabi rito, mga kapatid, behold, one came. So, sa Tagalog na lang siguro.
Basahin natin. At narito, lumapit sa kanya ang isa na nagsasabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? So ito yung tanong, alam na natin to, verse 17. So nagtatanong yung isang mayaman, lahat ng bagay na pwedeng tanggapin siguro ng tao sa ibabaw ng lupa, ay meron na yung taong ito. So ang kulang na lang sa kanya, yung buhay na walang hanggan. At sinabi niya sa kanya, bakit mo tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapot kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Verse 18. Sinabi niya sa kanya alin-alin at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Verse 19. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Verse 20. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng bagay na ito ay ginanap ko, ano pa ang kulang sa akin? So yan yung mga tanong na talagang tumatatak sa atin kapag yan ay mayroong kinalaman sa napakahalagang bagay. Ano pa yung kulang sa akin? Sabi ng binatang ito. Verse 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga duka, magkaroon ka ng kayamanan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Tila baga ito rin yung version na kailangan mong iwanan ang lahat ng mga bagay na yan, kaya ibigay mo sa mga nangangailangan at sumunod ka sa akin. Next verse, verse 22. Tatapat ng marinig ng binata ang ganitong pananalita ay yumaon siyang namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Diba? Pero hindi sinabi diyan na hindi pwedeng makapasok. Mahirap lang. Mahihirapan siyang pumasok kung magkakaroon siya ng napakaraming mga kayamanan. Pero kung ikaw ay pagpapalain ng Diyos at gagamitin yan sa kanyang kaharian, malaya kang pumasok sa kanyang kaharian. Amen. Kaya sabi pa sa verse 24, at muling sinasabi ko sa inyo, magaan pa sa isang kamelyo ang duman sa butas ng isang karayom, kaysa isang taong mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. So, tila baga yung paglalarawan ng Panginoon ay napakahirap nga talaga, mga kapatid. So, maraming mga paliwanag dyan. Hindi natin dadaanan yun, mga kapatid. Verse 25. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nangagtaka na nagsisipagsabi, sino nga kaya ang makakaliligtas? So, nagbulay-bulay yung mga alagad, mga kapatid. At isa sa malakas ang loob ang nagtanong sa Panginoon. So verse 26, daanan natin. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, datapot sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. So sabi nga kanina, God's provided way, mga kapatid. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay mayroong nilaang daan, mga kapatid. At nawa makita natin yung daan na ito, may problema man tayo, anumang pangangailangan, palagi may daan ng ating Panginoon. So, hindi ginugutom ng Panginoon ang kanyang mga anak, mga kapatid. Nagkaroon ng pandemic, hindi tayo nagutom. Datapat marami pa nga ang nagsilakihan, sabi ng ating mga napakinggan. Di ba? So, hindi ginugutom ng Diyos ang kanyang mga anak na umiibig sa Kanya. Nasa sayo na lang yan kung ayaw mong kumilos o gumawa. Alam mo na mayroong kapatiran. Kung wala ka talagang may sasaing, lumapit ka sa kapatiran. Pero sabi nga, kung marami kang pride, yung sabon na yan, hindi mo yan makakain, mga kapatid. So, kinakailangan nating magpakumbaba. Kinakailangan nating tingnan ano ba yung provided way na ibinigay ng Diyos sa atin. Amen? Kailangan nating tingnan na merong mga kapatid na nandyan, na gagamitin ng Diyos para katagpuin ang ating pangangailangan. Amen. Kinakailangan lang natin maglakas ng loob, dumalangin sa Panginoon, Lord. Kailangan, naalala ko ang ating kapatid, Brother Beato. Kapag ka nananalangin siya, meron kagad siyang tinutukoy kung sino yung kanyang lalapitan. Di ba?
At kapag ka lumapit siya, doon, tinutugon ng Diyos ang kanyang pangangailangan. So yung ating kapatid na ito, sa kanyang naabot na pananampalataya, ay hindi siya pinagkulang ng ating Panginoon. Bagkus pa nga ay inabot pati yung nasa Ocampo, mga kapatid. At di ko nga alam, tanong ng ating kapatid, Brother Dante, kung bakit wala yung mga taga-Ocampo. Tama ba? So wala. Di ko alam kung anong dahilan. At nawa, nakasubaybay yung ating mga kapatid. Especially, Brother Robert. God bless you, Brad. So, yun po mga kapatid, yung naging tagpo bago dumating yung bersikulong ito. Kaya sa kabila mga kapatid na nagtataka yung mga alagad, ay merong isang Pedro, merong isa sa 12 apostol na nagtanong sa Panginoon na nandito, ano baga ang aming kakamtin? O ano baga ang kakamtin namin? Isang katanungan mga kapatid na pwedeng maging katanungan ng bawat isa atin. Di ba? Kung babasahin natin, nang magkagayo sumagot si Pedro, sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Pwede nga namang magtanong ang sino man sa atin. O Lord, iniwan namin ang lahat. Yung profesyon namin, iniwanan namin. O kung ano pa mang mga pangarap namin, iniwanan namin para sa iyo. Ano baga yung kinakailangan naming kamtin? Na pangangailangan namin na hindi namin nasusumpungan na alam namin na kulang pa rin sa amin. Diba? Pwede kayo magtanong sa oras na ito. Kaya siguro yung ilan nagdidesisyon na lumayo, nagdidesisyon na maghanap ng kung ano-anong mga bagay na hindi nila masumpungan sa dakong ito at hindi masumpungan sa Panginoon. Dahilan yung katanungan na ito, mga kapatid, ay hindi lubusang nasasagutan. What shall we have therefore? Ano yung aming kakamtin? Na hindi namin nakakamtan sa dakong ito at nakakamtan namin sa ibang dako. Diba? Itong nakaraan, pinangaral sa atin, gaano kahalaga ang simbahan. Bakit yung iba nagagawang hindi dumalo na alam nila na sa panahon ng pagkakatipon, nire-require ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay nandoon presente, na nakikinig at nagpupuri, sumasamba sa Panginoon. Di kaya nila nalalaman na mayroong tanong na ganito? Sa Tagalog, Brother Ochot, ano kaya ang kakamtin namin? Sa umagang ito, ano kaya yung kakamtin natin bago tayo umuwi sa ating mga tahanan? So alam ko, napakaraming mga sagot sa bagay na yan, mga kapatid. At tulungan nawa tayo ng ating Panginoon. So mamaya, so yan ay tilabaga. So nung binabasa ko nga ito, hindi ko makonclude pa kung ano yung patutunguhan ito, mga kapatid. At yung sagot nga ng ating Panginoon ay napakalalim para sa akin, sapagkat yung sagot niya sa verse 28, basahin natin. Sa Tagalog, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin na pagbabagong lahi pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsiukom sa 12 angkan ng Israel. So yung kasagutan ng Panginoon tila baga, future pa mga mahal na kapatid, na yung kasagutan ng Panginoon ay malayo pa. Nasundan niyo po mga kapatid, na yung katanungan ni Pedro ay tila baga presente sa panahon na yon, yung nais niya nakatugunan sa kanyang sagot. At mamaya, tulungan tayo ng Panginoon na makita rin natin kung ano yung kasagutan na ibinigay sa atin sa umagang ito. Kaya kung tutulugan nyo yung gawain, yung pangaral, mga kapatid, hindi nyo makukuha yung sagot, mga kapatid. At sabi pa sa verse 29, at ang bawat mag-iwan ng mga bahay, so ito ay hint ito, mga kapatid, sa kasagutan na natanggap ko kagabi habang nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi rito, ang bawat mag-iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae, o ama o ina o ama, mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsipagmana ng walang hanggang buhay.
So tila bagayan ay presenteng panahon na kasagunan ng ating Panginoon. So nagawa ito ni Pedro, mga kapatid. Nagawa niyang iwanan yung kanyang pamilya sa oras ng tawagin siya ng ating Panginoon. At ito nga yung nangyari. Nang lubos na matanggap ni Pedro yung kasagutan na ito, mga kapatid, siya ay pinagpahala ng Panginoon. At isa sa pangunahing apostol sa 12 alagad. Kinuha pa nga ng Roma, mga kapatid, na siya yung pinakaunang papa nila. Na hindi naman totoo, mga kapatid, kagaya nung napakinggan natin nung nakaraan. Na yung pinakaunang santo papa pala nila, yung papa nila, mga kapatid, ay nakita natin na nabasa rin yung pangalan sa Biblia. So, tunguhin natin sa pangtagpo, mga kapatid. Abante tayo, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ito ay verse 30 ng Matthew chapter 19. Sabi rito, dapat maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga una. So, palaisipan sa akin, mga kapatid. So, palaisipan sa akin, bakit dinugtong ito ng Panginoon? Bakit idinugtong ng Panginoon yung sagot na ito sa tanong ni Pedro na ano yung kakamtin namin? So, mamaya, maintindihan po natin yung bagay na ito. At meron pang isang tagpo na sinabihan ng Panginoon. Ito nga sa Matthew chapter 20, verse 1 to 16. Ito yung isang parable ng Panginoon patungkol sa isang may-ari ng ubasan na nag-hire ng mga laborers, mga kapatid. So, tunguhin natin, Matthew chapter 20, verse 1. So, sa Tagalog na lang para hindi tayo mahirapan. So, sapagkat ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao na puno ng sangbahayan na lumabas sa pagkaumagang umaga upang umupa ng manggagawa sa kanyang ubasan. Verse 2. Sabi rito, at nang makipagkasundo na siya sa mga manggagawa sa isang denaryo sa bawat araw, ay sinugo niya silang sa kanyang ubasan. So, verse 3. Sabi rito, at siya'y lumabas ng malapit na ang 3 oras. So, alam natin, 9:00 yan sa oras natin. At nakita ang mga iba sa pamilihan sa nakatayong walang ginagawa. So, maraming nakita ang Panginoon, walang ginagawa. So, sa madaling salita, 12:00, 6:00, nabanggit yan, 6:00, mga kapatid. Meron siya nakita, nakatambay, nakatayo pa rin. Walang ginagawa, hinay niya, mga kapatid. Hanggang sa 3:00, ganun pa rin, mga kapatid. At laktawan na lang natin, dahilan alam ko, pamilyar na rin naman ito sa atin. So, dito tayo, mga kapatid. Sa verse 9 o verse 8, at nang dumating ang hapon, sinabi ng Panginoon ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo ang mga manggagawa at bayaran mo sila ng kaupahan sa kanila na mula sa mga huli hanggang sa mga una. At paglapit ng mga inupahan ng malapit na 12 oras, ay tumanggap bawat tao ng 1 denaryo. At nang magsilapit ang mga nauna, ang isip nila ay magsitanggap sila ng higit. At sila ay nagsitanggap din bawat tao ng 1 denaryo. Verse 11. At nang kanilang tanggapin, ay nangagbulong-bulong laban sa puno ng sangbahayan. Diba, mga kapatid, ito yung nangyari dito. Na alam natin, mga kapatid, na kung ano yung pinagkasundo ng Panginoon o kaya nung may-ari ng ubasan sa mga manggagawang ito ay pare-parehas lamang. Kaya nang ibigay ng Panginoon, nangagbulong-bulungan. Kasi tiningnan nila na sila yung nauna. Marami kaming ginawa. Marami kaming sinakripisyo. Marami kaming iniwanan. Magtrabaho lamang. Nakababad kami sa init ng araw. Sabi rito sa verse 12 na nagsasabi, isa lamang oras ang ginugol nitong mga huli. Sila'y ipinantay mo sa amin na aming binata ang hirap ng maghapon at ang init na nakasusunog. Datapat siya ay sumagot at sinabi sa kanila, kaibigan, hindi kita iniiring o kaya hindi kita dinadaya. Hindi baga nakipagkayari ka sa akin ng 1 denaryo. So kagaya po yan ang paglilingkod natin sa Panginoon. Mayroon mang nauna sa atin.
Meron mang nahuli, pero ang pangako ng Diyos sa kanyang salita ay pareho na ating tinanggap mula sa Kanya. So kung meron man tayong hahanapin sa Panginoon, hanapin natin sa Kanya, huwag natin hanapin sa ating mga kapatid. Bagkus pa nga kung ano man yung meron sila, ipagkatuwa natin, mga kapatid. At minsan, mahirap yan sa atin. Lord, bakit ganoon? Pinagpapala mo si brother na ganito. Bakit ako hindi? Diba? Lord, bakit siya tumanggap ng ganito? Bakit ako hindi? So magbulay-bulay tayo ngayon, mga kapatid. Ano kaya yung dahilan? Baka yung puso natin. Kagaya ng testimony kanina, mga kapatid, nating napakinggan. Na kaya hindi nakapag-special song yung ating kapatid kasi inintay muna niya na may tama yung puso. At kapag ka naitama yung puso, magiging pagpapala yung ating kapatid. At ganun nga yung nangyari, mga kapatid. Pagkising sa umaga, nawa, hanapin natin ang kalooban ng Panginoon. Especially sa araw ng linggo, mga kapatid. So, sa madaling salita, abante tayo. Sapagkat ang oras di magpapahintulot. Verse 14, sabi rito, kunin mo ang gaan ng iyo at tumayo ka sa iyong lakad. Ibig kong bigyan itong huli ng gaya rin sa iyo. Verse 15, hindi baga matuwid sa aking gawin ang ibig ko sa aking pag-aari o masama ang mata mo, sapagkat ako'y mabuti. Verse 16, last verse. Dito na sinabi ng Panginoon, kaya ang mga unay, mga huli at ang mga huli, mga una. Medyo negatibo yung gustong ipakita sa atin sa bagay na ito. Pero yung nandoon sa Matthew chapter 19, positibo yung tinitingnan ko dito, mga kapatid. Tandaan nyo, take note, mga kapatid, sa bagay na ito. At tungo tayo sa ating, so kinuha ko, mga kapatid, yung isang tagpo, mga kapatid. So sabi pa nga doon, but few chosen. So kakaunti lang yung pinili ng Panginoon. So what shall we have therefore? So yan yung ating title, mga kapatid. Bakit kaya ganyan? Yan lang yung isang, doon sa tatlong aklat, mga kapatid, isa lang yung merong ganitong senaryo na naidagdag. Bakit doon sa iba wala? So yan yung naging katanungan ko. Bakit doon sa iba wala? Kaya alam ko na napakahalaga ng tanong na ito, mga kapatid. What shall we have therefore? Ano kaya yung tatanggapin natin? Itanong kaya muna natin, mga kapatid, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit kaya tayo nandito sa umagang ito? Diba? Ay, dahilan merong libreng pagkain mamaya. Diba? Attend ako ng gawain. Ay, nandoon yung crush ko. Diba? Pwedeng ganyan yung mga katanong, mga kapatid. Ay, dahilan nabigyan ako ng trabaho, kaya attend ako ng gawain. So napakaraming tanong, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Marahil sa unang mga pagkakataon, mga kapatid, yung mga dahilan natin ay hindi pa ganoon kainam. Kaya tayo naglilingkod dahilan sa ating tatay, sa ating nanay, sa ating kapatid, sa ating kaibigan, sa ating kaklase, pero tingnan natin na ito ay personal. Personal, mga kapatid, na pakikipag-deal sa ating Panginoon. So, paano tayo nakakilala sa Panginoon? So, iba-iba yung mga experiences natin, gumamit at gumawa ang Diyos ng iba't ibang mga kaparaanan. God provided way. Diba? Gumawa ang paraan, gumawa ng daan ang ating Diyos para tayo magkaisa sa dakong ito. Para tayo magsama-sama, mga kapatid. Diba? Napakaraming mga dahilan, napakaraming rason. Iba-iba yung mga karanasan natin. Pero nagkakaisa tayo sa isang tanong, mga kapatid. Ano yung dahilan bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Dapat isa lang yung dahilan natin. Dapat isa lang yung answer natin sa Panginoon bakit tayo naglilingkod sa Kanya. So bulahin nyo yung sagot ninyo, mga kapatid. Dahilan baka yung sagot ninyo, mga kapatid, ay pang-permanenteng mga bagay lamang dito sa ibabaw ng lupa. Kagaya ng sagot ng ating Panginoon, hindi niya sinagot si Pedro ng mga panandaliang mga bagay lamang dito sa ibabaw ng lupa. Sinagot niya si Pedro sa kanyang tanong, sa tanong ni Pedro na, ano yung kakamtin namin?
Ito pala yung dahilan. Kaya yung sagot ng Panginoon ay panghinaharap. Dahilan doon sa hinaharap na yon, wala nang katapusan doon, mga kapatid. Kaya kung hihingi tayo ng sagot sa Panginoon, hanapin natin, hindi yung panandalian lamang na kasiyahan, ibaba ng lupa, kundi yung mga permanente at pangwalang hanggang na kalagayan na ating matatanggap sa Panginoon. Diba? Although nandyan yung kagalingan, mga kapatid, nandyan yung mga pangangailangan, normal yan. Kagaya ng Matthew chapter 6, verse 33. Kung uunahin natin ang Diyos, mga kapatid, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ito. Pero ano yung pinakauna? Unahin natin ang kanyang kaharian. Di ba? Di ba? Napakaraming mga rason, mga kapatid. So, napakaraming mga rason, mga dahilan, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. So, lahat ng ito ay mga mabuting bagay. Walang masama na paglingkod sa Panginoon dahilan sa ganitong bagay. Gagamitin niya ng Panginoon para madala ka sa gawain. Pero kung yan ay panandalian lamang, babaguhin niya ng Panginoon at bibigyan ka ng rason na hindi pansamantala, mga mahal na kapatid. So, tingnan natin ang bagay na ito. So, ano ba yung pinaka-pangunahin talagang dahilan na pwede nating matanggap sa Panginoon? Pwede nating maging sagot sa Panginoon. So, isa yung nakita ko, mga kapatid. Kagaya sa isang kaharian, mga kapatid. Halimbawa, sa isang barangay na lamang, mga kapatid, ano yung bumubuo sa isang barangay? Di ba? Balik tayo sa elementary, mga kapatid. Ano yung bumubuo sa isang barangay? Pamilya, mga kapatid. At yung pamilya na yan, mga kapatid, mayroong tatay, mayroong nanay, mayroong anak. At ano yung meron sa pamilya na yan? Di ba? Diba? Bakit nagkaroon ng pamilya? Sister Chichi, bakit nagkaroon ng pamilya? Ano yung unang namuo, mga kapatid? Bakit nagkaroon ng pamilya? Bakit nagkakilala si papa mo at si mama mo? Diba? Dahilan sa pag-ibig, mga kapatid. At ang pag-ibig na yan ay nakapasok sa salitang relasyon, mga kapatid. At yung relasyon na yan, yung ating pinakasagot sa umagang ito. Ayoko nang pagpaligoy-ligoy pa, mga mahal na kapatid. Ang pakikipagrelasyon sa Panginoon, ang dahilan ng lahat ng mga bagay na ito, bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Dahilan hindi natin magagawang paglingkuran ng ating Panginoon kung wala tayong relasyon sa Kanya. Amen. So halimbawa, yung isang padre de pamilya, bakit siya nagtatrabaho? Bakit siya naghahanap buhay? Bakit niya nagagawa ang napakaraming mga bagay? So, sa nobya ng Panginoon, bilang tayo ay mayroong relasyon sa Panginoon bilang nobya, ito ay meron lamang nag-iisang rason, mga mahal na kapatid. Ito ay dahil mahal natin ng Diyos. Mahal ba natin ang Diyos, mga kapatid? Wala tayo sa umagang ito kung hindi natin mahal ang Diyos. So nawa sa umagang ito, mga kapatid, lahat tayo dito nagmamahal sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahilan kung wala yan sa puso natin sa umagang ito, bigo ang gawain na ito sa umagang ito. Bigo ang inyong pagplantya ng inyong damit, kung wala ang pagmamahal na ito sa Panginoon. Gaano man kaganda yung tugtugan natin, kung yung pag-ibig natin sa Panginoon ay wala roon. Gaano man kaganda yung tahanan, mga kapatid, kung wala yung pagmamahal at wala yung mainam na relasyon ng pamilyang ito, walang kabuluhan, mga kapatid. Hindi yan maibibilang na tahanan. Home sweet home, mga kapatid. Kung yung magpapamilya hindi nagmamahalan, mga kapatid. Tama ba ako, mga kapatid?
Kagaya yan dito, the house of God's Word, mga kapatid, isang bahay ng Diyos. At dapat yung mga nandito, nagmamahalan. Mayroong care sa bawat isa. Di ba? Kaya ka dumadalo ng gawain dahilan mahal mo ang Diyos, mahal mo ang mga kapatiran. Dahilan pagka nakita mo sila, pinagpapala ka, mga kapatid. Mahal mo nga eh. Huwag mong sabihin, hindi ka pinagpapala sa iyong kapatid kapag ka nakita mo. Baka meron, mga kapatid. So, mahal natin ang pamilya ng Diyos. Ginagawa natin ang lahat ng sakripisyo, trabaho, ano bang ministeryo, dahil mahal natin ang ating Panginoon. Wala nga atras, mga kapatid. Patuloy lang tayo, mga kapatid. So, gawin natin ang lahat ng sakripisyo alang-alang sa pamilya ng ating Diyos. So, intimate relationship. Paano magkakaroon ng intimate relationship ang isang mag-asawa? Hindi natin maabot ang bagay na ito, ang intimate relationship ng dalawang tao na dalawang tao na mayroong relasyon kung walang tapat na pag-ibig at pagmamahal sa Panginoon. Diba? Paano kayo masasabing intimate na yung relationship ninyo sa Panginoon? Kaya yung tanong natin sa umagang ito, what shall we have therefore? Hindi dinirekta ng Panginoon na intimate relationship yung nais niya. Mamaya, babalikan natin yan. So, daanan lang natin ito, mga kapatid. So, ito yung sagot, mga kapatid, intimate relationship yung nais ng Panginoon. So, nawa, makita natin ito. Ayoko pa nga sanang banggitin, pero hindi naman pwedeng hindi natin banggitin yung katagang ito dahilan hindi naman natin makukuha. So, ito yung pinakasagot, mga kapatid. Intimate relationship ang pinakanais ng Panginoon sa atin. So, tingnan natin, mga kapatid, yung unang quote, Barchot. Tingnan natin. So, there's an all-seeing eye. Sa pangaral ng prophet na the hour is come. So, mayroon po tayong propeta sa uling panahon na ginamit ng Panginoon para ihanda ang kanyang nobya sa kanyang muling pagparito. So, the hour is come. At dapat makapunta na tayo, maging kaisa na tayo sa nobya ng Panginoon na nais niyang magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. So, sabi rito, if they start to do anything wrong, kagaya sa isang pamilya, mga kapatid, kagaya kapag ka mayroong isa dyan na gumawa ng maling bagay, apektado yung isang pamilya. Tama ba, mga kapatid? Pero ito yung nakikita ng Panginoon, that they will know that there is an all-seeing eye watching them. Mayroong isang mata na nakatingin palagi, na tumitingin sa kanila. If they would do something right, know that there's a heavenly Father watching them, who will in return give them a reward. Diba? Kaya yung tanong ni Pedro, what shall we have therefore? Mayroong isang Diyos na nakatingin. Mayroong isang all-seeing eye watching you. If you would do something right, know that there's a heavenly Father watching you na ibibigay ang reward sa iyo kapag ginawa mo ang tamang bagay. Kaya huwag tayong mapagod, mga kapatid, na paglingkuran ng Panginoon. Although yung kasagutan sa mga tanong natin wala pa, pero hindi tayo binigo ng Diyos. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Sabi pa nga, God's provided way. Kunin ko lang yung title ng ating kapatid. Palaging, Hallelujah! Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. So nakikita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Sabi pa diyan, if they would do something right, know that there's a heavenly Father watching them, who will in return give them a reward. Maghintay lang tayo. For we reap as we sow. Yun yung magandang bagay. Kung nagtanim tayo, aani tayo, mga kapatid. Pero kung hindi tayo nagtatanim, hindi tayo nagpapagal, ang tayong umasa, natatanggap tayo. Tama ba?
Diba? For we reap what as we sow, mga kapatid. God looketh on the heart, mga kapatid. So sabi rito, God looketh on the heart that has never changed. So tumitingin daw ang Diyos sa isang puso. Neither will it ever change. Here, as though all the ages, there are two groups, both proclaiming the revelation from God and their relationship to God. So mayroong dalawang grupo, mga kapatid. Yung isa tama, yung isa hindi. Ano yung pinoproclaim nila? Kaya yung dapat na meron tayo, yung revelation na nagmumula sa Diyos. At yung relasyon natin sa Diyos. Dahil kung wala tayong relasyon sa Panginoon, hindi niya tayo kikilalanin. Dati makita natin sa gospel, naging alipin tayo, naging kaibigan tayo, na kung saan yung kaibigan ay nasishare ng Panginoon ang kanyang sekreto. Tama ba? Nabasa niyo ba yun, mga kapatid? At higit pa na iniangat tayo ng Panginoon. Naging kaibigan tayo. At nang makita ng Diyos, ng Panginoon, na nandito yung karakteristik na aking hinahanap, na aking mapapangasawa, iniangat tayo sa pagiging nobya. Dahil ang iglesia, mga kapatid, ay nobya ng Panginoon. Amen. Kaya nandito, dapat meron tayong revelation. Meron tayong relasyon sa Panginoon. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. So, nakikilala ng Diyos ang Kanya. 2 Timothy chapter 2, verse 19, the Lord searcheth the rein. So, sinisiyasat ng Panginoon ang puso, mga kapatid. The word search means to track or follow up. God tracks down our thoughts. He knows what is in our hearts. Amen. Alam ng Diyos ang nasa ating puso, kaya nawa, palagi natin itong itama sa kanyang harapan. He sees our works, nakikita niya yung ginagawa natin, which are definite manifestation of what lies within us. So nakikita ng Diyos yung ating ginagawa kung ano yung nandito sa ating loob, mga mahal na kapatid. It is out of the heart that proceeds either righteousness or wickedness. Our motives, our purpose, bakit tayo naglilingkod sa Kanya, all are known unto Him as He watches every action. Amen. In every action, every word shall be brought into judgment when the accounting of our lives is given. So darating tayo sa bagay na yan. Pero nawa, bago tayo dumating doon, sikapin natin na kapag siniyasat ng Panginoon, yung lahat ng ating mga ginawa, habang tayo nandito sa ibabaw ng lupa, ay umaayon tayo sa revelation na kanyang ibinabahagi sa bawat panahon, mga kapatid. So alam nyo yung revelation, tinuro sa atin nung nakaraan. Revelation, mga kapatid, yung kailangan natin. Kaya yung tanong ni Pedro, what shall we have therefore? Ano yung kakamtin natin? Dapat mayroon tayong revelation, mga kapatid, doon sa sinagot ng ating Panginoon. So sabi pa rito, there was no fear of God before the false bind, and dearly shall they pay. Let all who name His name, so live as become His saints. We might fool the people, but we will never fool the Lord. Amen. So hindi natin madadaya ang Panginoon. Madaya na natin yung mga kapatid natin, madaya natin yung pastor natin, pero ang Panginoon, di natin madadaya. Yan yung katotohanan. So, we proclaim, mga mahal na kapatid, na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Kaya nyo ba yun, mga kapatid? So, ano ba yung mayroon sa intimate relationship? Ano ba yung mayroon dito? Unang makikita natin, closeness. Close ba kayo ng Panginoon? Na-openan mo kaya ang Panginoon ang problema mo? O kaya naman sa halip ng Panginoon ang ma-openan mo yung kapitbahay mo? Lahat na lang ng problema mo, na-open mo na sa kapitbahay mo, pero sa Panginoon, di mo pa na-open. O kaya naman lahat ng problema mo, na-post mo na sa Facebook.
Ipinagkalat mo na. Di ba? Dapat yung closeness, mga kapatid, ay nandoon kung gusto nating makita na mayroon na tayong intimate relationship sa Panginoon. Knowing the secrets, dapat nandoon na tayo. Knowing the secrets, ano yung secrets? Mga mysteries yan ng ating Panginoon. Kung close na kayo ng Panginoon, ipapahayag niya yung mga sikreto niya, mga mahal na kapatid. Paano ba pagpalain yung isang Kristiyano? Dapat alam mo yun. Dapat hindi na question sa'yo yun. Diba? Paano mo nasabing alam mo na yung sikreto? Di ka nga nagtatights. Di ba? Hindi mo pa alam yung sikreto. Hindi pa kayo close ng Panginoon. Di ba? Kung close kayo ng Panginoon, habang nagsasalita siya, nakikinig ka. Kasi nga, close kayo eh. Pero kung hindi kayo close, makita ng Panginoon na hindi ka nakikinig, iiwanan ka yan. Tutungo yan sa iba, mga kapatid. Hahanap yan ng isang pusong handang makinig at handang makiniig sa ating Panginoon. Amen. Magre-reveal ang ating Panginoon. Kaya yung revelation in relationship, magkasama, mga kapatid. You can open up to Him, mga kapatid. Kagaya ng mag-asawa. Mag-asawa naman ulit. Paano mo masasabing close ng mag-asawa? Kapag wala nang tinatagong sekreto ang bawat isa. Amen. Kapag meron ka pang hindi kayang sabihin sa iyong asawa, hindi pa kayo close. Tama ba ako, mga kapatid? Kapag yung asawa mo, ayaw mo pang malaman niya yung ganitong bagay, hindi pa kayo close. Hindi ka pa open sa kanya eh. Na dapat siya nga yung natatakbuhan mo, pero hindi eh. Ayaw mo mag-open sa kanya. Hindi pa kayo close. Kagaya sa Panginoon. Kapag maraming lihim, hindi ang close, mga kapatid. Tama ba? Yung maraming tinatago, yung mga bagay na ayaw mong malaman, mga tinatago mo, hindi mo pa siya mapagkatiwalaan. Bakit? Hindi pa buo yung tiwala mo sa kanya. At nawa, yung mga mag-asawa, walang ganun. Dapat nagtitiwala kayo sa inyong asawa. Liban na lang, hindi kayo naniniwala na yan yung binigay sa inyo ng Panginoon. Magsisi tayo, mga kapatid. Kung kayo ay humantong na sa altar, yan na yung binigay sa inyo ng Panginoon. Amen. So, closeness is openness. Di ba? Bakit ganun? Closeness is openness. So, kayo na lang bahalang umintindi. Yung closeness, openness. Kaya kung wala kayong revelation, di nyo yung maintindihan. Paano kami, Brother Chad? Wala kaming asawa. Meron kayong mga magulang, mga kapatid. Meron kayong mga lingkod ng Diyos na pwede nyong malapitan. At nandyan din ang ating Panginoon. Amen? So, closeness is openness. Kung close ka sa isang tao, magiging open ka sa kanya. Amen. So, yung pangalawa, yung love and affection. Yung pagmamahal. Ano yung Tagalog ng affection? So, love and affection, mga kapatid. Merong kinalaman yan sa emotional attachment. Diba? Kapag meron kayong problemang kaunti, apektado yung relasyon ninyo, mga kapatid. Pero hindi dapat mawala yung pag-ibig. Kasi kung kaunting problema lang, naiisip nyo kaagad, maghihiwalay na kami. Kagaya kanina, katid na ni Brother Gideon sa bulan. So 1 year pa lang naman sila, mga kapatid. So patungo pa sila sa napakaraming, sabi pa nga nung napapakinggan natin, patungo pa lang tayo sa exciting part. Diba? Marami pa kayong pagdadaanan. So kung magkikwento pa ako, kukulangin tayo ng oras, mga kapatid. So love and affection. At hindi po makukumpleto ang buhay ng isang tao kung wala ang pag-ibig na ito, mga kapatid. Kung hindi niya mararanasan ng pag-ibig, hindi kumpleto ang isang tao. Tama?
Kaya yung mga kabataan, para makumpleto kayo, karoon kayo ng asawa. Asawahin nyo ang ating Panginoon. Amen. At yan naman yung sinabi ni Apostol Pablo, na napakapalad ng mga kabataan dahilan ibinibigay nila ng buo yung kanilang atensyon at oras sa Panginoon. Amen. Kung wala pa kayong asawa, ibigay ninyo, asawahin ninyo ang ating Panginoon. Ayun yung payo ni Apostol Pablo. So love and affection. At yung trust, mga mahal na kapatid, ay napakahalaga. Hindi mo masabing intimate na yung relationship nyo kung wala yung pagtitiwala. Ayokong gawin yung trust. So, alam mo na ang Diyos ay may tiwala sa iyo. Sa trust, mga mahal na kapatid. Kung ginagamit yan sa libutan. Sa trust, mga mahal na kapatid. Alam mo na ang Diyos ay may tiwala sa iyo. At ikaw din ay may tiwala sa Diyos, mga mahal na kapatid. Kagaya, mga mahal na kapatid, na hindi ibibigay ng Diyos ang pagsubok sa iyo kung hindi mo kaya lagpasan. Yan ay pagtitiwala ng Panginoon sa iyo. At ikaw din ay nagtitiwala sa Panginoon na, Lord, kahit anong mangyari, kung dito mo ako tinalaga, hindi ako alis sa dakong ito. Yan yung pagtitiwala sa Panginoon. Pero kung kailangan mo munang umalis, sige, ibabalik ka rin ng Panginoon kung saan Kanya itinalaga. Kung doon ka tinalaga sa lugar na yon, gagamitin ka ng Diyos doon at pagkakatiwalaan ka ng Diyos doon sa dakong yon. Quote, nasisira ang relasyon kapag ka nawala ang tiwala. Tama. Tama, mga kapatid. Pero, sabi rito, the man loses his origin in the Garden of Eden. Bakit? The man, si Adan, mga kapatid, lost his origin in the Garden of Eden. His relationship, communion with God was cut off there because of sin and unbelief. Kawalan ng pagtitiwala, kawalan ng pananampalataya. Unbelief in what? In the Word of God. At paano masabing intimate na yung relasyon ninyo sa Panginoon, wala kang pananampalataya sa Kanyang salita. Amen. Intimate relationship. At alam ko na habang nagpapatuloy si Pedro, habang naintindihan niya yung kalooban ng Diyos, hindi man siya dinirektang sinagot ng Panginoon, pero naintindihan niya na relasyon yung nais ng Diyos, ng Panginoon, na tanggapin ni Pedro. So, mamaya, makukonklud natin yan. So, yung relasyon, yung communion ng Panginoon at ni Adan ay nawala dahilan sa kasalanan at sa kawalan ng pagtitiwala. Sa unbelief, mga kapatid. Next quote, Barchot. What was the agreement? So kung merong relationship, merong agreement, mga kapatid. Hindi pwedeng walang agreement. At kung may agreement, merong selyo, mga kapatid. At ano yung selyo? Yung Espiritu ng Panginoon. Diba? Dito sa ibabaw ng lupa, dry seal eh. Pero dapat hindi dry, mga kapatid. Dahilan yung Espiritu ng Panginoon, hindi yan dry na kumikilos sa atin. Hindi kanyan gagawing dry, mga kapatid. Pag-aalabin ka niyan, hallelujah, kung meron kayong agreement sa Kanya, hindi natutulog ang Diyos sa inyong agreement sa Panginoon. Sabi rito, what was the agreement? If you will keep my words, if you will keep it, I believe it and act upon it. Kung sinasampalatayanan daw natin ang salita ng Diyos, ang Diyos ay gagawa. Tutuparin niya yung kanyang sinalita. At ganyan yung magkasintahan, yung dalawang taong nais na magkaroon ng relasyon, magpapalitan yan ng salita. Hindi yung magbubungangaan, mga kapatid, kundi magpapalitan ng salita ng mga salitang pangako. Amen? Magpapalitan ng salita na kung saan
titingnan ng kabilang panig at ng kabilang panig kung yung taong nga bang ito yung ibinigay sa akin ng Panginoon. So if you will keep my word, and if you will keep it, believe it, and act upon it. Kaya na pa sa mga mag-asawa, kunin din natin yung kanilang sinasabi, mga kapatid. But the very first time that Eve disbelieved, took one word away from what God said, it broke off fellowship with that great union. It broke off relationship. In the minute that the church disbelieves any one word of God's Bible and place it somewhere else, then they break off that wonderful fellowship that's offered to them. So, nabibreak daw po yung fellowship kapag ka yung isang salita ng Diyos ay nami-misplace natin, nami-mislocate natin, nadidislocate. Not only her mortal, but her spiritual being. Hindi lang daw, mga kapatid, yung physical, kundi yung spiritual na pagkatao, mga kapatid. She broke off relationship. Saan na tayo, Barchot? So, she broke off relationship with God. Itaas mo. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Andyan. She broke off relationship with God the minute she disbelieved. Diba? Gaya ng mag-asawa, kapag hindi ka na naniniwala sa iyong asawa, na, tumatabang na ang inyong pagmamahalan. Tumatabang na ang inyong relasyon. Kaya dapat mag-reconcile. Dapat yung isa magpakumbaba, lahat magpakumbaba, mga mahal na kapatid. Dahil kung yung isa magmamatigas din, wala din. So lahat, kagaya ng ating Panginoon, nagpakumbaba, mga kapatid. And no man can believe, here it is, no man, no woman can believe the devil's lie until they have disbelieved God's truth. So ganun pala yun. Hindi na nila mapapaniwalaan yung kasinungalingan ng kaaway kung hindi muna sila nag-disbelieve sa katotohanan ng salita ng Diyos. So nauuna pala yung kawalan ng pagtitiwala sa salita bago ka maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Diba? Kaya minsan nasisisi yung kaaway eh. Pero yung sarili pala talaga natin, mga kapatid. Kasi walang epekto yung kasinungalingan ng kaaway kung nananampalataya tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Kaya dapat yung revelation sa katotohanan ay nandoon. Kaya palagi tayong dumalo ng gawain ng Panginoon. No one can believe the devil's lie until they have disbelieved God's truth. So you see, Eve, Adam, where it places us this morning. So yung pang-apat, mga kapatid, yung una, closeness, love, affection, trust, at yung pang-apat, support. So bakit mahalaga? Hindi lang pwedeng palaging lambingan ng lambingan, mga kapatid. Dapat meron din palang support. Alam mo na ang Diyos palaging nariyan para sa iyo. Amen. He will never leave you nor forsake you. God's provided way. And everything, God always provide a way for us. Di ba? Kung meron na tayong intimate relationship sa Panginoon, nandyan yung support ng Panginoon. Hindi niya pababayaan yung kanyang minamahal na magutom. Amen? So, basahin natin to Ephesians chapter 5, verse 22 to 23, to 33. So, tingnan natin yung mystery na pinakita ni Pablo, na alam ko na naintindihan niya yung tanong niya na sinagot ng ating Panginoon. So, sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 33, 33, so sususog lang ako sa mga pangaral ng mga nakaraan tungkol sa kababaihan, patungkol sa iglesia, mga kapatid. So, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sa relationship, mga kapatid.
Paano ka magpapasakop sa iyong asawa kung sa Panginoon di ka nagpapasakop? Paano ka makapagpapasakop sa Panginoon kung yung sa iyong asawa hindi ka nagpapasakop? Kahit balik-balik ta rin mo yan, pareho yung kalalabasan yan, mga kapatid. I-equate lang natin. So, hindi po magagawang magpasakop sa Panginoon ang kanyang asawa kung hindi siya papasakop sa kanyang asawa. Ganun lang po yun. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Verse 24, Datapat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din naman ang mga babae pasakop sa kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Next, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia. Paano nga yan magpapasakop kung hindi nararamdaman ng asawang babae ang pag-ibig ng asawang lalaki? Diba? Yan yung binigay sa atin ng Panginoon. Paano magpapasakop yung asawa mo kung yung pag-ibig mo hindi nararamdaman eh? Dapat maramdaman. Kaya nga ang Panginoon yung unang nagparamdam ng kanyang pag-ibig sa atin. Dahil kung hindi natin magagawang maramdaman yung pag-ibig niya, di tayo magpapasakop, mga kapatid. Pero pinagpauna na ng Panginoon eh. Almost 2,000 years ago, and before the foundation of the world, meron ng Kristong napako. Meron ng korderong napaslang, mga mahal na kapatid. Next, verse 26. Upang kanyang pakabanalin ito na nililinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Verse 27. At upang ang iglesia ay maharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayang bagay, kundi ito ay nararapat maging banal at walang kapintasan. Verse 28. Gayon din naman, nararapat ibigin ng lalaki ang kanilang sariling asawa na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Diba? Kaya na lang bahalang mag-unawa, mga kapatid. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Kaya kung yung asawang lalaki may bagong damit, dapat yung asawang babae may bagong damit. O kaya naman, yung asawang babae may bagong damit. Yung asawang lalaki din. Di lang yung isa. Kasi baka yung pera mo lang eh. Kung pera ng babae, pera din ng lalaki. Amen. Tama ba, mga kapatid? Kasi pera nyo na yan eh. Isa na kayo sa paningin ng Panginoon eh. Kung hati pa yung gusto nyo, di bahala kayo. Problema nyo yan, mga kapatid. Pero pinapakita natin kung ano yung sa isa, ganun din sa kanyang asawa. Verse 29. Sapagkat walang sino man na napupuot kailanman sa kanyang sariling katawan. Di ba? Katawan mo yun eh. Kaya kung lumalaki yung isa, dapat lumaki din yung isa. Kung nagda-diet yung isa, sama nung isa, mga kapatid. Ako nagda-diet ako, mga kapatid. Sana mag-diet din yung aking asawa. Amen. Verse 30. Sabi rito, for we are members of His body and of His bone. Sapagkat tayo ay mga sangkap, hallelujah, ng kanyang katawan at ng kanyang buto. Verse 31. Ito yung gusto kong puntuhin dito, mga kapatid. Ito kasi yung binanggit ng Panginoon doon sa sagot niya kay Pedro. Sabi rito, sa Tagalog, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Saan nyo yan nabasa kanina? Matthew chapter 29, Matthew chapter 19. Di ba? Sabi rito, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. Anong sabi ng Panginoon? Kung hindi mo iiwan ang iyong pamilya, hindi ka karapat-dapat sa akin. Nakita niyo ba yung mystery ng Panginoon? Sasagot niya kay Pedro. Balikan nga natin, Barchot, yung Matthew chapter 19, para lang makuha ng lahat sa atin sa umagang ito.
Matthew chapter 19, verse 28, 29 na lang. 29. So, everyone at ang bawat mag-iwan ng bahay, mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, o ama, ina, o anak, o mga lupa dahil sa aking pangalan. No, makita niyo yung mystery. Ay magsisipagmana ng walang hanggang buhay. So, dugtong na lang yun. Pero yung bagay na ito, ang bawat mag-iwan ng bahay, mga kapatid na lalaki, ang kanyang pamilya, pagpapalain ng Diyos. Kaya yung verse 31 na ating binabasa, balikan mo ulit. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Nakukuha niyo yung mystery. Sasagot ng Panginoon kay Pedro. At makikisama kanino? Sa Panginoon. Kaya ako na-conclude, mahal na kapatid, na yung sagot ng Panginoon kay Pedro ay yung pakikipagrelasyon sa Panginoon. So sa unang bagay, di ko ito nakukuha, pero habang pinapakita ng Panginoon, nakita ko yung bagay na ito. At ang dalawa ay magiging isang laman. Kagaya natin sa Panginoon. Kagaya natin sa Panginoon, magiging isa tayo. Kaya nga, yung binasa din natin, balikan mo ulit, Matthew chapter 19, verse 28 naman. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na kayong nagsisunod sa akin. Future ito mga kapatid, sa pagbabagong lahi, pagkauupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo. Hindi kasama ng 12. Sabi rito, kasi na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsiukom sa 12 angkan ng Israel. Nasaan ang nobya dyan, mga kapatid? Kasama ng Panginoon. Katabi niya sa kanyang. Kaya, nasa ang trono sila. Dahil ni isa yung Panginoon at yung kanyang nobya. Nakuha niyo yung mystery, mga kapatid. What shall we have therefore? Relasyon yung pinapakita ng Panginoon. Diba? So, hindi man sinagot ng Panginoon ng tuwiran, gusto niyang maunawaan ni Pedro habang siya ay nagpapatuloy sa ministeryo. Relasyon yung nais ng Panginoon. Balikan natin. And they two shall be one flesh. Kaya yung mag-asawa, kung paano inalintulad ng Panginoon yung kanyang sarili sa kanyang nobya, at yung sa mag-asawa, mga mahal na kapatid, sila ay magiging isa. They two shall be one flesh. Kaya yung pera mo, pera ko, mga kapatid. Hindi yan 50-50. Lala ko yung ministerial meeting. Dapat, yung pera mo, pera ko, mga kapatid. Amen. Kagaya sa simbahan, mga kapatid. Yung pera ng Panginoon, sino yung gumagamit tayo? Tama ba? Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Kung sino yung nangangailangan, bigay mo, mga kapatid. Sapagkat kayo ay iisa sa paningin ng ating Panginoon. Verse 32, sapagkat ito ay dakilang hiwaga. Tatapat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Kagaya sa mag-asawa. Verse 33, gayon man ang umiibig ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kaniyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Amen. So, suportahan pa natin Matthew chapter 19, atras tayo verse 3 to 6. So, sabi ng mga Pariseo, nagtatanong sa Panginoon, tinutokso nila at kanilang sinabi, naaayon baga sa kautusan na ihiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa sa bawat kadahilanan. So, pwede bang maghiwalay? Hindi. Yung ibabalik mo, bargain yun, di pwede yun. Verse 4. Verse 4, at siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganin nyo nabasa? Nang lumakang sa kanila, buhat sa pasimula, ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae. Verse 5. At sinabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina,
at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Diba? Pinagpauna na ito ng Panginoon. Doon pa sa Genesis, mga kapatid, bago pa mahulog sa pagkakasala si Eva at si Adan. Si Eva rather. Sabi rito sa verse 6, kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Amen. So, pinag-isa ng Panginoon, magpag-iwalayin ng tao. Diba? Yung Genesis chapter 2, verse 24 na pinagganguan nito, pakita mo nga, Barchot. So dito pa lang, mga kapatid, paano ito nasabi ng Panginoon? Si Adan, walang literal na mga magulang eh. Diba? So prinapisay na ng Diyos, mga kapatid, na mangyari yung bagay na ito. Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Matthew 19:29. Ulitin lang natin. And everyone, at ang bawat mag-iwan ng bahay. Ulitin ko lang para makuha natin yung sagot ng kanyang mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, o kanyang ama o ina, mga anak o mga lupa. Diba? Ganyan yung customary, mga kapatid. Kaya yung sagot ng Panginoon kay Pedro, gusto ng Panginoon na si Pedro ay magkaroon sila ng intimate relationship. Amen. So kagaya ko, mga kapatid, iniwanan ko yung Santa Cruz, pumunta ako ng La Purísima. So pwede rin tama si Pastor Tomas eh. Diba? So, tingnan lang natin yung comparison, mga kapatid, sa bagay nito. Alam ko meron kayong makukuha. So, another quote, mga kapatid. There was no one with him when he trod the fierceness of the wrath of the fiery furnace. So, there was no one with him. It was not another but him who hung upon the cross and gave his blood. He is the author and finisher of our faith. He is the Alpha and Omega of our salvation. We are espoused to Him. Amen. And not another. So tayo'y pinapag-asawa sa Kanya, mga mahal na kapatid. We don't belong to the church. We belong to Him. His word is law. Yung salita pala ng lalaki ay batas, mga kapatid. Kaya dapat pag-usapan din ng mag-asawa. Creeds, dogmas, bylaws, and constitution have no effect on us. Dito sa ibabaw ng lupa. Pero yung constitution ng Pilipinas ngayon ay pinag-uusapan, mga kapatid. Sa Senado. Dahil sa impeachment trial na yan. So yes, it is Jesus alone who walks in the midst of the churches. It is God in her, willing and doing of His good pleasure. Never forget that. You have only one relationship to God. And God has only one relationship to you. That is Jesus and Jesus alone. Kaya dapat, habang naglilingkod tayo sa Panginoon, ito pala ay pakikipagrelasyon. Iniingatan natin yung tiwala ng Panginoon sa atin. Ingatan natin, mga kapatid. Diba? Kung meron kayong tagpuan sa araw na ito, siputin mo, mga kapatid. Huwag mong taguan ng Panginoon. Magtatampo yan sa iyo. Di ba? Merong ating kapatid, nung nakaraan, nag-date sila ni Sister Eli. Di ba? Ganyan din ang ating Panginoon. Kapag merong gawain, nag-date tayo kasama ang Panginoon. Nagkikwentuhan, nag-uusapan, mga kapatid, nag-aawitan. Purihin ang ating Panginoon. You have only one relationship to God. And God has only one relationship to you. That is Jesus and Jesus alone. 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 16. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man. Diba? Napakasarap ang bawat 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 16.
Datapwat gaya ng nasusulat, ang bagay na hindi nakita ng mata ni narinig ng tenga, ni hindi pumasok sa puso ng tao. Anumang mga bagay na inanda ng Diyos sa kanila na nagsisiibig sa Kanya. Di ba? Kung umiibig tayo sa Panginoon, mayroon tayong relasyon sa Kanya, ang Panginoon ang bahala na tumugon ng ating pangangailangan. Neither have entered into heart of men. Verse 10. Ito yung sekreto, mga kapatid, sa relasyon. Kaya dapat yung mag-asawa, mayroong namamagitan sa gitna nila. But God has revealed them. Ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang isang mag-asawa na wala si Kristo, hindi kumpleto. Bakit? Walang nagpapahayag kung ano yung tama nilang gagawin. For the Spirit, sapagkat yung Espiritu ay nagsisiyasat ng lahat ng mga bagay. Oo, ng lahat ng mga malalalim na mga bagay ng Diyos. Deep things of God, mga kapatid. If you want to have deep relationship to God, you must have and need to have the Holy Spirit of God. Amen. Yan yung selyo, mga kapatid. Kaya kung yung agreement ninyo mag-asawa, walang selyo, walang kabuluhan yun. Walang pirma ng ating Panginoon. Walang pirma ng nagkasal, mga kapatid. Sabi pa rito, verse 11, sapagkat sino sa mga taong nakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban ng espiritu ng Diyos. Amen. Verse 12, so hindi natin tinanggap yung espiritu ng sanlibutan, kundi espiritong mula sa Diyos upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay binigay na walang bayad ng Diyos. Amen. Verse 13, na ito rin naman ang ating sinasalita. Hindi sa mga salitang tinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa tinuturo ng Espiritu, na iwinawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu, sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. So if we want to have an intimate relationship with God, we need the Holy Spirit, mga mahal na kapatid. So verse 14, sabi rito, yung natural, ang laman ay hindi tumatanggap ng bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya. At hindi niya naunawa sapagkat ang mga yon ay sinisiyasat ayon sa Espiritu. Verse 15 hanggang verse 16 tayo. Ngunit ang Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng bagay at siya'y hindi sinisiyasat ng sinuman. So verse 16. Kaya nga, kapag kayo mag-asawa, wala si Kristo sa gitna, naghihiwalay talaga, mga kapatid. Gihiwalayan talaga yan. Marami na tayo nakita. Verse 16, sapagkat sino ang nakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat na sa atin ang kaisipan, pag-iisip ni Kristo. So kung yung nobya ng Panginoon at si Kristo ay iisang katawan, iisang kaisipan. Kaya yung mag-asawa, mga kapatid, dapat iisa ang kaisipan. Sa mga mag-asawa, dapat iisa ang kaisipan. Dapat magkaisa ng kaisipan ng mag-asawa. Dapat alamin natin na dapat ang mag-asawa ay nagmamahalan, na dapat iisa din ang kaisipan. Kung isa ang puso nila, hindi pwedeng dalawa ang isip, mga kapatid. Diba? Pero may awit. Sana dalawang puso. Pero pinag-isa na nga ng Panginoon Diba? Huwag na natin pagdalawahin pa, isa na nga. So kung isa ang isip, isa ang puso, mga kapatid, pinagpapala ng Diyos ang mag-asawang ang Diyos ang inuuna. Amen. Kasi yung isip ng mag-asawa, paano nila unahin ng Diyos? Nasa kanila ang kaisipan at pag-iisip ni Kristo.
Amen. So, kung isa ang tingin ng Diyos sa mag-asawa, ganun din dapat ang mag-asawa. Isa ang tingin sa inyo ng Diyos, pero kayo hindi ganun ang tingin ninyo sa isa't isa. Hindi ganun. Desisyon at sa marami pang bagay, sabi pa nga, a family that prays together, stays together. Kaya yung mag-asawa, yung pamilya na nananalangin na magkasama, nananatili, mga kapatid. Amen. So nawa, maging ganon ang pamilya natin. Nananalangin na magkakasama, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. So paano daw magkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon? Bigyan natin ng sagot sa pamamagitan ng quote ng prophet. Barchot. Ano daw yung personal relationship sa Panginoon? Sabi ng prophet, sabi ng message. Just being intellectual, it had all broke away. Yung pagiging intellectual ng tao, ibe-break yan ng Panginoon. But you got to have personal relationship. You've got to be born again. Hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Kahit ilang simba po, ulit-ulit ka rito. Kahit dito ka na matulog, mga kapatid, kung hindi ka maboborn again, walang relasyon na mamamagitan sa inyo ng Panginoon. Kamatayan yan, mga kapatid. Till death do us part. So, kailangan mamatay ka muna doon sa una mong asawa. Una tayong asawa ng kaaway. Diba? You've got to be born again. Kailangan ipanganak tayong muli. So ito ay requirement ng Panginoon. Hindi ako nagsabi, mga kapatid. Kunin natin ang kanyang salita. So, kailangan magkaunawaan muna kayo ng Panginoon. Another quote, no man after he's torn down the word of God. So no man after he's torn down, kung tinorn down niya yung salita ng Diyos, hindi siya makakapag-focus. Can ever focus himself into it because you refuse the word that brings you into relationship of Christ. Diba? Kung hindi mo papahalagan ang salita ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Kaya huwag nating i-turn down ang salita ng Diyos para manatili yung relasyon natin sa Panginoon. Diba? Huwag natin iwan yung isang salita. Lahat ng salita ng Diyos ay pahalagahan natin. Lahat yan ay pamantayan ng Panginoon. Kapag barinig mo yung isa, barinig mo yung lahat. Sabi noon sa Ten Commandments, mga kapatid. Diba? Kaya minsan, may mga pamantayan yung mag-asawa, mga kapatid. So, palaging mag-asawa kasi relationship yung pinag-uusapan natin. Diba? So, another quote. Christian, you must have personal relationship to God. So, sa mga Kristiyano, dapat magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. Kahit yung mga Katoliko, mga kapatid, kung wala silang relasyon sa Panginoon, walang kabuluhan. Pero kung yung isang Katoliko, mga kapatid, magkakaroon ng totoong relasyon sa Panginoon, palalabasin siya ng Diyos sa sistemang yon. At hindi pwedeng manatili siya doon, mga kapatid. In order to be a son of God, you must become relation to God. He must be your father in order for you to be His son. And only His son and daughters are saved. Not the members of a church, but sons and daughters. Diba? Hindi daw yung membro ng simbahan, kundi yung anak ng Diyos. There's only one thing that will produce that. That's new birth. New birth is the only thing that will produce relationship to God. Diba? That's right. Sons and daughters, then when this takes place, then the men. So, diba? Yan, mga mahal na kapatid.
At bago tayo magtapos, mayroong 3 uri ng relasyon sa isang pamilya. Alam niyo ba yun, mga kapatid? Yung parent-child relationship, sibling relationship, and spousal relationship. 3 lang yan, mga kapatid. So, parent-child relationship, ano yung meron dyan? Nurturing, supporting, o kaya supportive in guiding. Ganyan yung relasyon yan. Ino-nurture yung nung tatay, o kaya nung nanay, yung anak nila, susuportahan, i-guide. Yung sibling naman, yung magkapatid, close, supportive, and lifelong bond between siblings. So although lahat naman na ito ay hindi nawawala, mga kapatid, pero mayroong pinakamataas na relasyon sa isang pamilya. Yan yung pagiging mag-asawa. Bakit? Sabi, strong, loving, and respectful partnership. Diba? Kapag yung mga anak nila meron ng kanya-kanyang pamilya, iiwan nila yung kanilang tatay. Sino yung nananatili? Diba? Yung mag-asawa pa rin yung naiiwan. Amen? Kaya yan yung isang magandang bagay na pahalagahan ng mag-asawa. Huwag mong mahalin yung anak mo ng lubusan, ng labis, kaysa sa asawa mo. Di ba? Kung kaya mong pantay, di pantay. Di ba? Pero yung asawa mo, huwag mong pababayaan, mga mahal na kapatid. Strong, loving, and respectful partnership. Yan yung pinaka-intimate na relasyon sa isang pamilya. Yung pagiging mag-asawa, mga kapatid. Diba? So last quote, Barchot. Bago tayo magtapos. Not for one moment do I bring a message to the people. Kung isi-search nyo yung relationship, kung nauna yung 1965, yan yung unang lalabas. Kung nauna naman yung 1940, mga kapatid, yan din yung pinakahuli. So ito yung tila baga panghuling nabanggit ng prophet patungkol sa relationship, mga kapatid. Bago siya pumanaw, bago niya iwan ang mundong ibabaw na ito, mga kapatid. Ito yung kanyang tila baga huling mensahe sa mga tao na kanyang pinagpapahayagan ng mensahe. Not for one moment do I bring a message to the people that they may follow me. Hindi daw siya nagbigay ni isang pagkakataon ng isang mensahe sa mga tao para siya ay sundan or join my church o samahan ang kanyang simbahan or to start some fellowship and organization. Hindi daw yun yung kanyang layunin, mga kapatid. I have never done that and will not do that now. Hindi daw niya ito gagawin at hindi niya ito ginawa at hindi niya ito gagawin ngayon. I have no interest in those things. But I do have an interest in the things of God, in people. And if I can accomplish just one thing, I will be just satisfied. Kung magawa niya daw ito, satisfied na daw si Branham, mga kapatid. O sino ba si Branham? Hindi nakakilala, kayo na lang magpakilala. Yung mga bisita natin. That one thing is to see established. Isang bagay na makita niya na establisado, mga kapatid, ang isang totoong spiritual na pakikipagrelasyon sa Diyos at sa tao. Yun yung kanyang layunin, mga kapatid. A true spiritual relationship between God and man, wherein man become new creation in Christ. Amen. Filled with His Spirit and live according to His Word. Yan yung kanyang pinakananasa bago niya iwan yung sanlibutan na ito. Bago siya pumaroon sa Panginoon. May mga nag-uusap sa baba. I would invite, plead, and warn all to hear His voice at this time and yield your lives completely to Him. Even as I trust in my heart that I have given my all to Him. God bless you and may His coming rejoice your heart. Diba? Yan yung gustong iwanan ng prophet. Yan yung gusto niyang mensahe na dalhin yung mga mananampalataya sa isang totoong pakikipagrelasyon sa Panginoon.
na mapuspos yung mga tao ng Espiritu ng Panginoon, maging bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 11 verse 2, ito yung sinabi ni Pedro. Ito yung gusto niyang mangyari na naintindihan niya sa ministeryo na nais na pagawan siya sa kanya ng Panginoon. For I am jealous over you with godly jealousy. For I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. Di ba? Parehong mensahe. Yung dinala ng prophet at ni Pablo, mga kapatid. Prophet din kasi si Paul, mga kapatid. Sapagkat ako'y naninibugko tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos. Sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa upang kayo'y maharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. So isa yung kaisipan, mga kapatid. Gusto daw tayo ng mga lingkod ng Diyos na magkaroon ng isang totoong pakikipagrelasyon sa Panginoon. So Matthew 19, balikan lang natin bago tayo magtapos. Tayo magsitayo, mga kapatid. 12:15 na. Balikan lang natin yung ating teksto na nakuha natin. Ano ba yung ibig sabihin dito ng ating Panginoon? Sa tanong ni Pedro. Sa Tagalog na lang, Barchot. Sign natin. Verse 27. Nang magkagayoy, sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat. Iniwanan nyo na ba lahat, mga kapatid? Iniwanan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Ano baga ang aming kakamtin? Ito yung sagot ng Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na kayo'y nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi. Pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsiukom sa 12 akkan ng Israel. So nakuha natin yung ibig sabihin nito, mga kapatid. Verse 29. Another, mga kapatid, na pagpapahayag ng Panginoon na kasagutan niya sa tanong ni Pedro. Ang bawat mag-iwan ng mga bahay, o mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae o ama o ina, o mga anak o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100. Magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Bakit? Kung ano yung meron si Kristo, meron ka. Higit pa. At tig-100 na yan, mga kapatid. 100% kasi yan eh. 100% of Christ. Sabi nga ng mensahe, all that was in Christ, He poured to the church, mga mahal na kapatid. Kaya ano man ang meron kay Kristo, nasa kanyang nobya. Ay, yung mag-asawa, kung ano yung nakay brother husband, doon sa kanyang sister wife. Amen? Ano yung tawag ng batas sa ganyang bagay? Merong conjugal property, mga kapatid. Kaya kung hati-hati pa rin kayo, hati-hati talaga yan, mga kapatid. Dapat iisa na. So we are the bride of the Lord Jesus Christ. Verse 30. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Na kung nandoon sa Matthew 20, sumunod na kabanata, ay negatibo yung parang pinapakita. Pero dito, sabi ko, Lord, but many that are first shall be last, and the last shall be first. Puzzle sa akin to. Pero tiningnan ko, mga kapatid, kung relationship yung tinutukoy ng Panginoon dito sa mga naunang talata, ano kaya yung meron sa uling talatang ito na idinugtong ng Panginoon? Positibo ang tiningnan ko dito, mga kapatid. Nasa anong panahon na tayo? Diba? We are in the last age, mga mahal na kapatid. We are in the Laodicean church age. Kung meron mang bride age, nandun na tayo, mga kapatid. Amen. Napakapalad natin. Nahuliman tayo. Pero tila baga, tayo yung pangunahing tinitingnan ng Panginoon. Bakit? Nasa atin yung baton. Passing the baton. Sabi pa nga, mga mahal na kapatid ng message. Diba?
Nasa atin. Nasa atin nakatingin lahat. Sabi ng mensahe, tayo yung tinitingnan mga mahal na kapatid sa uling mga araw na ito. Napakapalad natin. Although tayo'y nahuli. Although tayo'y nahuli, mga mahal na kapatid, tayo naman yung una. Bakit? Hindi tayo makakaranas ng kamatayan. Tama ba, mga mahal na kapatid? Tayo makakaranas ng kamatayan. Kaya nga sabi ng Panginoon, na yung nauuna, nahuhuli. Bubuhayin pa sila, mga kapatid. Para lamang makita si Kristo, pero tayo buhay na naghihintay sa kanyang muling pagparito. Amen. And the last shall be first. Oh, hallelujah. Kung lulobin ng Diyos, ay hindi na tayo makaranas ng kamatayang pisikal. Napakapalad natin. Sapagkat yung relasyon natin sa Panginoon, higit niyang palalalimin, mga mahal na kapatid. Amen. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan natin, Panginoon? Oh, hallelujah. So, purihin ang ating Panginoon. Pwede tayong umawit, mga mahal na kapatid. Ating awitin yung pinawit kanina. Yung unang worship song. Amen. So, hindi naman tayo nagmamadali siguro. Hindi naman mainit. Mawit muna tayo sa Panginoon. Amen. Lord, I want much more of you. Kung gusto nating lumalim, we need more sa ating Panginoon. Hallelujah. Mawit tayo, mga mahal na kapatid. Di naman tayo nagmamadali. Hallelujah. I want much more of you. Tingnan natin na ito ay between you and God. Hallelujah. In your presence to decree, amen, Lord, that you make free. Ganyan ang mag-asawa. Every day, Dear Lord, be much more like you. be much more like you. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. Nakita nyo yung tinuro sa umagang ito, mga kapatid? Lord, I want much more of you. Amen. To daily dwell. To daily dwell in your presence. Tila bagong mag-asawa, ayaw muna maghiwalay. Amen. That you may increase. Isa ang pangalan nila, mga kapatid. Every day, dear Lord, be much more like you. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. I give you my heart, you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have,
I possess, Lord God, is yours. I want to decree. Jesus, I love you so. Amen. Hallelujah. And Jesus, I love you so. And I want you to know what you've done for me. Hallelujah. For me, it's not in vain. And I will stake my claim, Lord. Hallelujah. All your words, hallelujah. All your promises, Panginoon, ay para sa amin, para sa iyong nome. Once again, I love you so. Jesus, I love you so. And I want you to know in what you've done for me is not in vain. And I will stay my name on your holy name. Oh, how I love you so. And oh, how I love you so. Oh, yes, oh Lord. Hallelujah. We love you so, Lord. Hallelujah. Mahal ka namin, Panginoon. Oh Lord, ito ang nais mo sa amin, magkaroon ng higit pa na malalim in intimate relationship, Panginoon. Na kung saan malalaman namin lahat ng hiwaga, lahat ng sikreto na iyong itinago sa mga matatalino sa sanlibutan, Panginoon. At ito'y pinapahayag mo, O Diyos, hallelujah, sa bawat isa amin, sa iyong nobya. Although mahihirap man kami sa paningin ng sanlibutan, Panginoon, pero kami ay binigyan mo ng halaga sa iyong paningin, Panginoon. Kami pinahalagahan mo ng higit sa pagpapahalaga ng sanlibutang ito, Panginoon. Sapagkat nalalaman namin, Panginoon, ang sanlibutan na ito, Panginoon, ay walang kabuluhan na sa iyong paningin, sapagkat iba ang naghahari dito, Panginoon. Iba ang asawa ng sanlibutan na ito, ang asawa nito ang kaaway, Panginoon. Kaya salamat dahilan inalis mo na kami sa una naming asawa, Panginoon, which is ang sanlibutan. Naalipin kami ng sanlibutan, nakulong kami ng sanlibutan, Panginoon, pero nang makilala ka namin, Panginoon, lumaya ang bawat isa amin. Nagkaroon ng panibagong relasyon, Panginoon, na pamamagitan ng new birth, hallelujah, pagmamahal sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, na buhay, Panginoon, ang pag-ibig na makalangit. Pag-ibig, hallelujah, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang unang umibig, Panginoon. Ikaw ang unang nagparamdam. Kagaya ng lalaki, Panginoon, ang unang magpaparamdam sa babae, Panginoon. Gayon ang naranasan namin bilang kami ang iyong nobya. Hallelujah, o napakapalad ng bawat isa amin, Panginoon. Tila baga huli kami sa panahon, Panginoon. Pero napaka mataas ang tingin mo sa bawat isa amin, Panginoon. Dahilan dito sa panahon na ito, na-restore, Panginoon. At patuloy mong nire-restore, hallelujah. Kung sa unang bahagi, doon sa Garden of Eden, Panginoon, na-broke, Panginoon, ang relationship na ito ni Eva, at maging man ni Adan, Panginoon, sapagkat mas pinili ni Adan ang kanyang asawa dahil sa pagmamahal niya. Sabi ng prophet na message, Lord, broke up the relationship, yung fellowship, Lord. Pero sa panahon din naman na itong Panginoon, the last age, Lord, hallelujah, hindi ka nagbabago, Panginoon. The unchanging God, with your unchanging ways, Lord, hallelujah. Hindi ka nagbabago ng iyong gawa, ng iyong daan. Hallelujah. Kaya Lord, salamat sa daan na ito na ipinakita mo sa amin. You are the way, the truth, and the life, Lord. Hallelujah. Salamat sa liwanag na binigay mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon. What we have, therefore, durugtungan namin, Panginoon. It is the relationship between God and man, Lord. Hallelujah. God and His people. Sabi nga ng isang awitin, it is a super sign, Panginoon. Hallelujah. Sabi ng message, God and His people is a super sign.
O Lord, hallelujah. Sabi rin ng mensahe mo, Panginoon, bago dumating ang tanda, Panginoon, mauna muna ang salita. Kaya sinugo mo ang iyong salita, Panginoon. At ito, ang salita mo ay gagawa ng mga bagay na iyong kinalulugdan. At ito ay gagawa ng tanda sa uling mga araw na ito. Sabi pa nga ng mensahe, Panginoon, mayroong showdown na magaganap sa uling mga araw na ito. Hallelujah. Sa Mount Zion showdown, Lord. Nagkaroon ng Mount Carmel showdown. Hallelujah. Dun sa Mount Transfiguration, Panginoon. At ngayon sa panahon na ito, sa Mount Zion showdown, ang iyong nobya, Panginoon, uling mga araw na ito. Itaas mo ang iyong mga anak sa dakong ito, Panginoon. Taas mo ang kalagayan ng mag-asawa sa dakong ito, Panginoon. Kung paano nakikita namin ang perfectong relationship na nais mo between the bride and you, Lord. Gayon din naman nanawa ang mag-asawa, Panginoon. Pagkat nalalaman mo ang kalagayan ng mga mag-asawa sa dakong ito, Lord. Kung di man namin ito nalalaman ng mga panahon na nakaraan, Lord, sa pagpapahayag sa iyo, Panginoon, ikaw mismo ang nagpapahayag nito. Tulungan mo ang bawat mag-asawa, Panginoon. The family that prays together, stays together, Lord. Ito po ang aming nais, Panginoon. Kung ito man ay nawala, Panginoon, dahil sa kabisihan ng bawat isa amin, ipanumbalik mo ito sa mga pamilya, Panginoon. The household of faith, Lord. Nawa, magkaroon ng ganitong mga bagay, ng mga gatherings na ganito, Lord, sa bawat pamilya. Kung nawawalan na ang intimate relationship ng mag-asawa, Lord, ipanumbalik mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu na namamagitan na bawat sambahayan, Lord. O hallelujah, tayo manalangin mga mahal na kapatid, yung natin ating mga ulo. O purihin ka aming Diyos. O bilang ikaw, Panginoon, bilang aming bride. O Lord, nais namin ng higit na malalim na pakikipag-usap sa iyo. Pakikipag-usap, Panginoon, na nalalaman mo ang lahat ng kung ano ang nasa aming isipan, na nasa aming puso, Panginoon. Wala kaming may tatago, wala kaming maililihim, Panginoon. You know all, Panginoon, what lies within us, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, siya sa ating mga puso ng bawat isa. Kung merong mga mali, Panginoon, turuan mo kami, Panginoon. Tuwid mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Maging man ang iyong mga lingkod, ng iyong pastor sa dakong ito, Panginoon. Gamitin mo, titayo mo, Panginoon, para higit na mabuild ang relasyon namin at ikaw, Panginoon. Sapagkat kagaya ng prophet, kagaya ni Pablo, Panginoon, kami ay pinapag-asawa sa isang asawa at hindi sa iba, Panginoon, kundi sa iyo lamang, Panginoon. At yun nawang maranasan ng bawat isa amin. Higit pang paglilingkod, Panginoon, na malalim, na hindi napapagod, Panginoon, kundi higit na nag-aalab, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, ipanumbalik mo ang kasiyahan, kagalakan kung nawawala na ito, Panginoon. Kung nanlalamig, Panginoon, pag-alabin mo pong muli, Panginoon. Hallelujah. Pagningasin mo ang pananampalataya, ang puso ng bawat isa amin. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Diyos, di naman nangangailangan, pagkaloob mo ang kanilang pangangailangan, Panginoon. You are supportive, Panginoon. You are supportive husband. You are trustworthy husband, Panginoon. Mapagkakatiwalaan ka namin. Kaya anuman na nilalaman ng aming puso sa oras na ito, mga pangangailangan namin, problema, pagsubok, Panginoon, mga pangangailangan pisikal, pinansyal, Panginoon, lahat ng ito, Panginoon, ay aming tinataas sa iyo. Ikaw ang the great provider, Panginoon. You are, ikaw ang nai-provide na daan sa amin, Panginoon. At ito ang aming dinalakaran, Panginoon, patungo sa isang buhay, Panginoon, na wala ng anumang kakulangan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid na narito. Maging man yung mga kapatid namin na nakasubaybay sa live streaming, abutin mo, Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa. At sa aming pagtatapos, Panginoon, muli, hinihiling namin ang iyong pag-iingat, ang iyong paggabay, Panginoon, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa bawat tahanan, ay iyong pagkaloob, Panginoon. Kaya sa oras na ito, o Diyos, amin lamang pinagkakatiwala sa iyo ang aming buhay. Hallelujah. Ang bawat relasyon na meron, Panginoon, higit mong pag-alabin, higit mong pag-ibayuhin, Panginoon. Amin lamang itong tinataas sa iyo, ang binabalik
Sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. And we say Amen. Ating palakpakan natin, Panginoon.